Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Baka meron ka pang hindi kinakausap na isang tao sa iyong buhay dahil hindi mo siya mapatawad o hindi ka lumalapit. Meron akong kakilala na magkapatid. Itong kapatid niya na ito ay ayaw magpatawad. Kahit yung isa ay lapit ng lapit para humingi ng tawad o makipag-usap, ayaw kasi binablock siya. Ina-unfriend siya sa Facebook at sa mga social media. Kaya wala siyang magawa. Kahit na magsumbong siya sa kanilang magulang para tulungan sila, wala ring magawa. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na sinabi ni Jesus na kung merong hindi magkasundo na magkapatid ay lumapit ka pa rin na sa iyong kapatid na hindi nakikipagkasundo. At pag napagtagumpayan mo siya, ay mailalapit siya muli, manunumbalik ang kanyang relasyon sa Ama, sa Diyos. At kung di pa rin siya makinig, ay magdala ka ng isa pang kasama mo, isa o dalawang tao na magpapatunay o makikinig sa inyong pag-uusapan. At pag hindi pa nakinig ay ibahagi daw natin sa pamayanan. Sabihin daw natin sa pamayanan para tulungan tayo. At pag hindi pa rin, ay turing na siyang isang publikano o hentil. Ibig sabihin, move on ka lang at patuloy mo pa rin siyang mahalin at hintayin yung pagkakataon na manumbalik siya. Dito ay makita natin na ang taong hindi nagpapatawad ay hindi manunumbalik ang kanyang relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, hindi maayos ang relasyon niya sa Diyos, kaya nga kailangang ibalik pa rin siya. Kung naayos ang inyong relasyon, nanunumbalik ang relasyon sa Diyos. Pangalawa, pag tayo ay nagdadala ng isa pa o dalawang magiging witness para peacemaker, ay mag-ingat din tayo. Baka makapagdala tayo ng taong walang ginawa kundi chichismis lang tayo sa iba. Yung mapagkakatiwalaan. Yung hindi niya sasabihin na, update mo ko bukas muli pero meron siyang ibang intensyon. At saka, pag tayo nakikipagkasundo, tandaan natin, yung conflict natin ay hindi yung mapanalunan mo yung argumento, not to win the argument, but to win the person. Mas mahalaga yun, yung the win the person, yung may manumbalik ang inyong magandang relasyon. Dahil pag merong panunumbalik ng relasyon, nandun ang Diyos. Kasama ang Diyos. Dahil sabi niya, kung merong dalawa o higit na nagtipon sa kanyang pangalan, nandun sa kalagitnaan si Jesus. Kaya kapatid, ang hindi mo kayang ayusin ay idulog mo sa Diyos. Nasasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng banal na Espiritu Santo at bibigyan ka ng karunungan para sabihin kung ano ang dapat sabihin para magkaroon ng kagalingan sa wasak na relasyon. At saka, kung meron tayong nararamdamang pride, ay kailangang isuko natin sa Diyos. Natanggalin niya ang pride na yan. Magkaroon tayo ng kababaang loob para makita ng isang taong ayaw magpatawad ang sincere o totoong panunumbalik ng ating magandang relasyon. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Ito ang hamon niya na kung meron pa isang taong hindi nakipagkasundo sa iyo ay pilitin mo na ikaw ay lumapit. Sasamahan ka ng Diyos, kapatid. Kung nagustuhan po natin ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.